Diyos ka sa ganitong panahon, yung may Diyos ka na tutulong sa'yo. Yun ang meron ng isang Kristiyano na tumanggap kay Jesus. Yung rejoicing in the Spirit na kahit tumulong ka, papasalamat ka pa rin sa Panginoon kasi meron kang Diyos na mararamdaman mo sa buhay mo na yung kaya ka. Ang masakit, yung mahirap ngayon, ang pinakamasakit sa isang Kristiyano, o sa pastor naman, o sa isang tao, sa Kristiyano, kahit nasasaktan yan, nag-rejoice yan. Yes. Kasi may Jesus siya sa puso. Pero ang mas nakakalungkot, yung pag hindi mo tinanggap si Jesus, yung wala talaga si Jesus sa puso mo, ang tendency mo, kapag may mga problema ka, magtatampo-tampo ka pa sa Diyos. Lalayo ka pa sa Diyos. Ayaw mo nang sumamba sa Diyos, which is mali-mali po yun. Kaya kami, sa testimony namin sa buhay namin, marahil hindi ko po naintindihan, sabi ko nga Lord, ano ba naman to? Tuloy-tuloy ang mga naranasan ko as a person. Rejection, yung kay nanay, pero hindi ko siya tinitingnan na pagkatalo. Mas tinitingnan ko na sa ganitong panahon, mas nakapalapit ako kay Lord. Kasi kung wala akong ibang aasahan at wala akong ibang susubukan kundi ang Panginoon. Kasi alam ko, at the end of it, sabi nga sa preaching last Sunday, napakaganda yung preaching, kinausap ako doon ni Lord personally. Na habang nag-journey ka, masakit, may hingi-hingi sa'yo si Lord. Na habang naglalakad ka, papunta sa Mount Moriah, para iaalay mo yung hinihingi ni Lord sa'yo na masakit mong ibigay. Yung pala umaakyat din pala doon. Yung pagpapala niya, nakatatagpuan mo siya sa Mount Moriah. Na kapag ka-empty tayo pala ni Lord, kapag may hiningi ang Panginoon, sigurado naman, andun naman yung grace and love niya. Nag-usap ka lang yung pastor, hindi na dun sa pagpapala, kundi dun sa, alam mo, may Diyos na susundan, kahit hindi mo naintindihan. So, ngayon, tinuturo ko sa amin ni Pastor ng Panginoon, buong pagtitiwala, tsaka yung patience po namin na test. Kasi kami yung mga tao, ako personally hindi po mahaba yung pasensya ko. Ganun din po si Pastor. Pero sa lahat po ng paglalakad namin, hanggang sa nakalabas si nanay ng ospital, salamat po, nailabas namin ang nanay namin, na wala po kami kapera-pera talaga. Meron man sakto na ibili ng gamot. Pero God is our provider. Hindi siya gumamit ng mga tao para tulungan kami. God provided. Salamat sa Panginoon. Yun po yung testimony ko ngayon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya ang aming provider, siya ang aming tanggulan, siya ang Diyos na magpapagaling kay nanay. Ano man ang kalooban ng Diyos sa buhay ng nanay namin? Alam namin, my mother lived a life na ang Panginoon siya talagang tumulong kay nanay. Ang pinagpapasalamat ko, hindi ako isa sa mga tao na kapag binugbog ng problema, lumalayo ako sa Diyos. Yun ang pinagpapasalamat ko. Mas lumalapit po ako sa Diyos. Nawa! Paalala po, ano pa ng mga danasan sa problema natin dumating sa mga buhay natin. Hindi niyo po magtampo sa Panginoon. Wala po tayo para magtampo sa Panginoon. Sa mga dumarating, go with the flow. Sa mga dumarating, manalangin, lumuhod sa Panginoon. Salamat Lord sa aspect ko ginagamit ng testimony tayo. Pasalamat sa iyo Panginoon sa pagkakandi ko pa rin po ako tumatayo. Papaawit para sumagpa. Mahirap po. Pero alam ko po na walang problema na pwedeng makapagpatingin kay Ceci. Tayo pa rin. So, alam ko, ayaw mo umiiyak din. Pero tatayo pa rin. Kasi kasama ko yung Diyos. Na magtatang